Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ngayon ang isang makabagong balita dito sa mundo ng cryptocurrency na tiyak na makakaapekto sa maraming crypto traders at saka investors. Yan, lalo na po rito sa Pilipinas. Ang Trump-linked cryptocurrency project na tinatawag po na World Liberty Financial or WLFI ay gumawa ng malaking hakbang sa pagbili ng 722 Ethereum or ETH. At yan po ay nagkahalaga ng $2.5 million. Yan. Ginawa ito habang nakakaranas po ng market dip ang crypto industry. Bakit po ito mahalaga? Ano po ang kahulugan nito sa mga tulad nating mga traders or investors? Kaya yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Umpisan po natin sa katanungan kung ano po ang World Liberty Financial or WLFI. Ang WLFI ay isa po itong cryptocurrency initiative na may kaugnayan po sa Trump family. Sa nakalipas po na linggo, napansin ang significant or matinding pagtaas ng kanilang on-chain activity. Ang layunin po ng project na ito ay mag-expand ng kanilang crypto holdings sa iba't ibang assets tulad po ng Ethereum, Aave, Chainlink, Ethena at saka kay Ondo. Ngunit bakit po sila interesado sa ganitong klaseng investments? Malinaw po na ang kanilang estratehiya ay mag-focus sa diversification ng portfolio at i-maximize ang potential returns kahit sa gitna ng market volatility. Ngayon ay ano po ang nangyari sa Ethereum investment? Nito pong December 20 ay bumili ang WLFI ng 722.213 na ETH sa halagang $2.5 million gamit po ang USDC sa pamagitan po ng COW protocol. Ang Ethereum ay nananatiling pinakamalaking asset sa portfolio ng WLFI at ang bagong acquisition na ito ay nagtaas ng kabuuang ETH holdings nila sa 15,598 na ETH na may kabuuang halaga na $52.98 million. Ngunit hindi po laging nasa taas ang presyo ng crypto dahil po sa pagbaba ng presyo ng Ethereum ng $254.28 simula nang bilhin ito, bumaba rin ang halaga ng holdings ng WLFI ng $3.97 million. Ito po ay patunay kung gaano kabilis magbago ang market at gaano kaimportante ang tamang timing sa crypto trading. Ngayon ay ano pa po ang iba pang mga investments ng WLFI? Bukod po kay Ethereum ay nag-expand din ang WLFI sa iba pang mga cryptocurrencies. Una ay si Aave. Yan, gumamit po sila ng $1 million para bumili ng 3,357 na Aave tokens sa average price na $297.8 bawat token. Ang kabuang holdings po nila ay nasa 6,137 tokens na may halagang $1.93 million. Gayunpaman ay bumaba po ang presyo ng Aave sa $314.25 kung saan ay nagdulot po ito ng $135,760 na pagbaba sa halaga ng kanilang investment. Pangalawa ay si Chainlink. Ayan. Nakabili po sila ng 41,335 na Link tokens para sa $1 million sa average price na $24.2 bawat token. Sa kabuuan ay hawak po nila ang 78,387 na Link na nagkakalaga po ngayon ng $1.81 million matapos bumagsak ang presyo nito. Pangatlo ay ang Ethena. Ayan, Ethena or ENA. Kahapon lamang ay bumili po ang WLFI ng 231,726 na ENA tokens sa halagang $250,000.
Ito po ay kasunod ng announcement ng Ethena Labs ng partnerships sa WLFI upang i-integrate ang synthetic stablecoin na SUSDE bilang collateral asset. Sa ngayon, hawak po nila ang 741,687 na INA na may halagang $716,206 kahit na bumaba ang presyo ng token sa presyong 0.97. At ang panghuli ay si Ondo. Meron po silang hawak or holdings na 134,216 na Ondo tokens na nagkakalaga po ng $232,192. Kasama rin dito ang malalaking stable coins tulad po ng USDC at saka USDC. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang diversification? Ang WLFI ay malinaw po na gumagamit ng diversification strategy. Ibig sabihin ay hindi nila itinataya ang lahat ng kanilang resources sa iisang asset lamang. Sa ganitong paraan, kahit bumaba po ang presyo ng isang cryptocurrency, mayroon pa rin silang ibang investment na maaring bumawi sa kanilang pagkalugi. Kaya para sa mga Pinoy traders at investors, mahalagang maintindihan po natin ang kahalagahan ng diversification. Sa ganitong estratehiya, nababawasan po ang panganib o risk at mas nagiging balanse ang ating portfolio. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa crypto market? Ang mga galaw ng mga malalaking entities tulad po ng WLFI ay maaari pong magdulot ito ng domino effect sa crypto market. Halimbawa, ang kanilang pagbili ng malaking halaga ng Ethereum ay maaari pong mag-signal ito sa iba pang mga investor na mag-signal ng magandang oportunidad. Sa kabilang banda, ang pagbaba naman ng presyo ng kanilang holdings ay maaring magdulot po ito ng pangamba sa market. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Bilang mga Pinoy na aktibong nakikilahok sa crypto trading, ang balitang ito ay nagdadala ng mahalagang aral. Una ay huwag po tayong magpanik. Ang market dip ay bahagi po ng natural na cycle ng crypto. Sa halip na mag-panic sell, maaari po tayong maghanap ng pagkakataong makabili ng tokens sa mas mababang presyo. Pangalawa ay aralin po natin ang timing. Tulad po ng WLFI, ang tamang timing sa pagbili ay mahalaga upang makuha natin ang maximum returns. Pangatlo ay mag-diversify. Huwag po tayong tumutok sa iisang asset lamang. Subukan po natin ang iba't ibang assets or iba't ibang tokens upang mabawasan ang risk. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang malalaking hakbang tulad po ng ginawa ng WLFI ay nagpapakita na kahit nasa panahon ng pagbaba ng presyo, may mga nakikita pa ring oportunidad ang malalaking investors. Para po sa atin na mga retail traders, ang aral po dito ay ang kahalagahan ng pagiging maingat, pag-aaral ng market trends at pagiging handa sa mga biglaang pagbabago. At sa huli, ang tagumpay sa crypto ay hindi lamang po tungkol sa laki ng ating puhunan, kundi ito ay sa tamang diskarte at saka sapat na kaalaman. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, maging bukas sa mga ganitong impormasyon at gamitin ito bilang gabay sa iyong investment journey. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.